Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga kahilingan upang ang pagpapahayag ng aming pananampalataya sa anak mong nabuhay mula sa mga patay, ang aming pag-asang manabik sa pagkabuhay ng mga lingkod mo ay tumibay sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos, at di sila makararanas na kauntimang pahirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan, at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na. Bagamat sa tingin ng tao sila'y pinarusahan, ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala na patunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat. Sila'y kanyang sinubok tulad ng ginto sa tunawan, kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinusunog. Pagdating ng Panginoon, para gantimpalaan ang mga banal, magniningning silang parang ningas na nagliliyab sa dayami. Sila ang mamamayani sa mga bansa sa daigdig, at ang Panginoon ang maghahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay makauunawa sa katotohanan ng Kanyang pamamaraan. At ang mga naging tapat sa Kanya ay mamumuhay na kasama Niya sa Kanyang pag-ibig, sapagkat Siya ay mabuti at maawain sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang bawat bahagi at tugon sa salmo ay aawitin. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi magsasalita, at hindi rin makikita mga matang sadyang sadya, at hindi rin makarinig ang kanilang tainga. Makaamoy ang ginawang ilong nila. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Bagaman at ako'y takot, nasasabi ko kung minsan walang kahit isang tao na dapat pagtiwalaan.
Masakit sa kalooban ng poon kong may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayang tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung mamatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo ang muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay o ibinibigay sa akin ng Ama. At hindi ko itataboy ang sinumang lumapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat na makakita at manalig sa anak
ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ito mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po'y magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Sa Father. mga sumisimba sa pamamagitan ng online mass, magandang buhay. Espesyal nating ipinagdadasal at pinag-aalayan ng misa ang ating mga kaluluwa mga kaluluwa ng mga mahal sa buhay nating nauna na sa ating pumanaw. Kahapon ay mga pumanaw na rin, pero sila'y nabubuhay ng maligaya sa piling ng Diyos sa langit. Triduum ito, yung 31 na evening from 5 o'clock in the afternoon hanggang sa araw na ito. Triduum. Kahapon at saka ngayon. Okay, sabi ko kahapon, magandang ito alam ninyo bilang Katoliko. Ang simbahan, yung mystical body of Christ, kung tawagin natin, dinadasal natin yun sa credo. Ang credo yung sumasampalataya ko. Nadoon yung mga salitang sumasampalataya ko sa kasamahan ng mga banal. Communion of Saints. Sabi ko, at ito ang totoo, ito ay lahat ng binyagan na anak ng Diyos. Ang iba'y nabubuhay pa dito sa daigdig. Yun ay on pilgrimage. Yun ay tawag doon, militant church. Yun ang isang, sa mga anak ng Diyos, divided into 3. Then the second ay, yun ay nabubuhay pa sa daigdig, yung militant, yung naglalakbay pa. And then second ay yung namatay na, pero sila ay nasa purgatorio. Pero yun ay mga binyagang anak ng Diyos. Yun ay suffering church. And then the third one is yung nasa langit na. Ay di yun ang nagtagumpay na. Triumphant church. Kaya tatlo ang pagkakabahagi ng katawan ni Kristo ng simbahan. Naglalakbay, buhay pa, nagdurusa, pansamantala sa purgatorio, at maligaya ng kapiling ng Diyos sa langit. Yan po yung communion of saints. Ay paano pag nasa impyerno na? Hindi na po yung kasama. Outsider, hindi na po kasali yan. Okay. At ngayong araw na ito, ang ating ginugunita ay ang mga kaluluwa sa purgatorio at ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na. Kuminsan tayo ay, sabi ko nga ay, we canonized our loved ones na pumanaw na, at ay sa halip na sila ipagdasal, ay para bagang nag-a-assume tayo na sila nasa langit na. Pagkagayon ay baka tayo mawala na ng pagkakataon at gana na sila ipagdasal pa. Pero mahalaga pong hindi gayon. We do not canonize our departed loved ones. Ayun, nauna na sa atin. Mass is offered today for the faithful departed. Bakit? Because many of them ay nakalimot at maaring nagkasala, katulad natin nagkakasala, at hindi pa karapat-dapat pumasok sa langit. Kaya they undergo much purification before being admitted to heaven. Kuminsan, tayo ay napaka-assuming. Halimbawa, kinakanonize natin ang ating mahal sa buhay na pumanaw. May mga greetings kasi tayo dito na parang nakakakiliti. Halimbawa ay birthday ng ating magulang o kapatid o kaibigan na pumanaw na o anak. Sabi, kuminsan ang pagbati natin ay happy birthday in heaven. Di gagayon. Happy birthday in heaven. Okay? Yun ay mas magandang tayo ay hindi masyadong nag-assume. Greetings like happy birthday in heaven may just be a presumption, sapagkat bakit? Hindi lahat ng pumapanaw ay diretso agad sa langit. Yun ang dahilan. Hindi lahat ng namatay ay langit agad. Ang Diyos ay makatarungan, at ang langit ay lugar ng dalisay sa kalinisan. Walang kaluluwa ang makapapasok sa langit kapag ito'y kahit noonting kasalanan ay may taglay. Ay lalo na ang mga makalalaking kasalanan at maraming kasalanan. Kaya nga sa kabaitan ng Diyos, ang tao ay binigyan ng lugar para dalisayin. Actually, hindi ito mini hell. Ito ay yung purgatorio. Totoong may langit, at doon ay buhay na walang hanggang kaligayahan. Hangad natin yon. Bininyagan tayo para doon makarating sa langit ba ng araw. Nagsisikap sumimba
nabubuhay sa pananampalataya sapagkat masarap sa langit at yun ang itinuro sa atin ng Diyos. Samantalang totoo ang langit, totoo din ang impyerno. Sabi ko sa inyo, at magandang ito nasa isip ninyo, ang impyerno may entrance, may pinto, papasok. But it has no exit. Once na nakapasok ka sa impyerno, ang lungkot dun sobra-sobra. Kaparusahang walang pahinga, walang hanggan. And sino may gusto doon? Kaya nga sa kabaitan ng Diyos, kung hindi makakapasok agad sa langit, ang mga may kasalanan, at hindi naman sila bagay sa impyerno para pagdusahan ng wala na labasan, ay merong purgatorio. Sa unang pagbasa ho ay merong mga banggit, paharing tungkol dito. Muna ito. Ang mga matuwid, sabi sa binabasa ko po ang first reading, ay nasa kamay ng Diyos. Ang mga mabait, ang mga nabuhay sa pananampalataya, ang mga sumisimba at nagsisikap kahit mahirap magbait, pero nagsisikap magsakripisyo na simba, nakikinig, nagsasabay ng pananampalataya, nasa kamay ng Diyos. Pagka pumanaw, ibig sabihin nasa pangangalaga ng Diyos. At ang Diyos pag nag-aalaga, alagang may pagmamahal. Okay? Ang kamatayan ay hindi maaaring hindi mararanasan. Pero ang mga hindi kumikilala sa Diyos, ang mga hindi nananampalataya sa impyerno at sa langit, naniniwalang meron noon, iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan lamang. Pero hindi, sa atin hindi. Ang pagpanaw ay hindi isang tuluyang paglaho. Ang totoo, sabi dito, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Talagang may buhay na walang hanggan pagkatapos ng may hanggan ng buhay dito sa daigdig. Kaya nga sabi sa inawit ni Fritz Venosa, sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Mamumuhay. May buhay na wala. Sabi pa sa first reading, at ito naman ay patungkol sa purgatory. Ang purgatorio po kasi ay temporary na lugar para tayo ay dalisayin ng Diyos sa ating karumhan sa mga kasalanan. Mahabang buhay ang gusto natin, subalit hindi natin maiiwasan ang pagpanaw na tayo mamamatay. Mahaba man o maiksi ang buhay, dapat malinaw na sa atin, ang karugtong na buhay ay buhay na walang hanggan. Dalawa, impyerno o langit. At meron din purgatorio. Ito ay final stage of sanctification for the saved. Pagka kinasa purgatorio na, hindi ka na mahuhulog sa langit. Iisa na ang direksyon. Ay, no. Hindi ka na mahuhulog sa impyerno. Hindi ka na makakarating. Kaya ikaw ay ligtas na, bagamat hindi pa nagtatamasa ng kaligayahang walang hanggan. Para bagang limited pa. Kasi may pagdurusa pa. Okay. Diretso ka na sa langit. At papaano ang mga misa natin? Kaya kayo nagpapamisa. Para ang nasa purgatorio ay makarating sa langit. Only heaven and hell are permanent conditions. Ang purgatory is a transformational stage where any defects remaining from sin are finally healed and cleansed by God. And it is by God's grace. It is heaven's vestibule. Paragang vestibule, yung vestibule? Yung pasilyo. Yung parabagang bulwagan, katabi na ng langit. Ay meron pang isang kwarto, ayun ang purgatory. Heaven's vestibule. Yan. Ito ay place of purification. Sa first reading, parang binanggit iyon. Ang first reading? Tingnan natin ha. Dapat alam natin ito bilang mga Katoliko. Sabi sa first reading, ay nasaan ka, darling? Okay, sabi dito, inisip nila, kaya ito ha, sila'y kanyang, okay, ang kaunting pagtitiis nila, yan, purgatory ito, ay tutumbasan ng malaking pagpapala. Ayan. Napatunayan ng Diyos na sila ay karapat-dapat na. Nilinis na, pinapagtiis na.
Yun ay hindi parusa ng Diyos ha, ang purgatorio. Hindi yun parusa. Yun ay habag ng Diyos. Naintindihan nyo, I hope. Hindi yung parusa, yung awa ng Diyos sa atin. Kaya meron noon. Okay? Ayan. Tingnan pa natin, ha? Sila'y kanya sinubok tulad ng ginto sa tunawan. Sa banal na kasulatan, maririnig ninyo yung ganito. Ang tao, ang kaluluwa ng tao ay parang napakahalagang parang ginto na para lumabas ang kadalisayan, ito'y idinadarang sa apoy. Ayan, naintindihan nyo na ito? At ito'y may kaugnayan sa first reading. Sila'y sinubok tulad ng ginto sa tunawan. Kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinusunog. Pagdating ng Panginoon, para gantimpalaan sila sapagkat sila'y kabilang na sa mga banal. Kaganda ng turo ng Diyos. Sila ang mamamayan, sila ang mamamayani, sila ang mga mamamayan sa mga bansa ng daigdig. Di ibig sabihin bininyagan, may tatak. Bakit? Sa banal na kasulatan, sabi ni Jesus nung kanya itatatag ang kanyang sambahan, sabi niya ay, binyagan ninyo ang lahat ng mga bansa. Di yun, lahat ng mga bansa. Ay sino ang nasa langit? Ang ibig pinadaan sa purgatorio, sabi ay, sila ang mga mamamayan ng mga bansa sa daigdig. Kaganda, kaliwanag, kagaling ng Diyos, Ang Panginoon ang maghahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay makakaunawa ng katotohanan ito. Ang mga naging tapat sa Kanya ay mamumuhay na kasama niya sa Kanyang pag-ibig. Kaya sa banal na kasulatan, meron din sinasabi, ang maging tapat hanggang wakas silang maliligtas. Okay, next. Sapagkat sila'y mabuti, maawain sa Kanyang mga hinirang. Ang Diyos ay gayong kabait. Kaya yun ang ibig sabihin nito. At sa second reading, tingnan niyo yung second reading, kaganda rin. Mga kapatid, ito'y binasa sa atin ni Sister Lisa Hernandez. Sabi dito hindi ba rin nyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan? Tingnan nyo, nabinyagan. Kaya dapat ikay Katoliko ha? Hindi ka born again ha? Hindi ka Protestante ha? Hindi ka Iglesia ni Cristo ha? Hindi ka Aglipay, hindi ka Mormons, hindi ka Muslim, hindi ka Seventh-day Adventist, hindi ka Jesus is Lord, hindi ka Victory, hindi ka Tanging Daan, hindi ka Tamang Daan. Katoliko. Katoliko. Okay? Nabinyagan kay Kristo ay nabinyagan sa Kanyang kamatayan. Tingnan nyo ha. Tayo'y namatay at nalibing kasama niya. Sa pamamagitan po yung nabinyag. Meron hong pagbibinyag na ginagawa ay hindi binubuhusan. Ang iba po, tatlo po ang paraan ng pagbibinyag. Pagbubuhos, yan ang ginagawa natin. Nakikita nyo, binubuhusan. Nililinis. Ang ikalwa po ay sprinkling, yung winiwisikan. Pagka ang batang bibinyagan ay bawal mabasa, ay diwiwisikan na lang. Yung tubig, ang tubig ay paglilinis. At ang ikatlo po, maganda po ito pero messy na konti. Bakit? Ay meron ng tub, merong malaking parang pool. Ang ginagawa ay inilulublob. Ang tatlo ho yun. Pag winisikan, 3 wisik. Pagka binuhusan, 3 buhos. Pagka inilubog, 3 beses inilubog. At tama-tama. Yun? 3 yun. Yun ay 3 araw sa libingan. Parang inilulubog. Ay bakit 3 araw? Anong kaugnayan ng binyag na yun sa 3 araw sa libingan? Kaya yun ang binabanggit dito. Ang sino man nabinyagan, ibig sabihin 3 beses sa libingan. Sabi, ano yung po kahulugan nito? Sa makatuwid tayo namatay. Yun ang ibig sabihin ng namatay. Sa binyag tayo ay namatay at nalibing kasama niya. Namatay sa kasalanan. Nalinis. Sapagkat tayo namatay na kasama ng Diyos, sabi sa banal na kasulatan, ang sino mang namamatay na kasama ko, walang sala, mabubuhay din kasama ako. Kaganda. At karugtong, sabi dito, kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo namang binyagan ay mabubuhay sa isang bagong pamumuhay at ang binabanggit ay kalangitan. Ay naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo. Binabasa ko po ang gospel, ang second reading. Kung namatay tayong kasama niya. Kaya huwag kayong lilipat ng ibang sekta at relihiyon. Huwag kayong makakalimot magsabuhay ng pananampalataya.
manatili kayo kay Kristo. And then sabi pa, wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Pag tayo'y namatay, may bagong buhay na walang hanggan. We hope, hindi sa impyerno, kundi sa langit. Kaya nga ang tawag sa buhay natin, makakamtan, buhay na walang hanggan. Bakit? Sabi sa last sentence of the second reading, wala nang kapangyarihan sa iyo ang kamatayan. Yun, ang second reading. Kaganda ng salita ng Diyos. Kayo lang baka mainit, pero napakaganda ng binabanggit dito. Magandang alam natin bilang mga mananampalataya. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga ng pagpapamisa sa kaluluwa. Bakit? Ang kaluluwa po sa purgatorio ay hindi makakaalis doon sa pamamagitan ng kanilang dasal. Nagdadasal po ang kaluluwa sa purgatorio at ang ipinagdadasal nila ay tayo. Kaya po si San Gregorio at marami pang mga santo ay may debosyon at nakaranas ng milagro ng mga kaluluwang nasa purgatorio. Kaya lang, they cannot pray for themselves. Ay sinong inaasahan? Ay di tayong nasa simbahang naglalakbay pa, nasa digdig na ito, Kaya ang pagpapamisa, it is obligation born of love. Ito ay obligasyon ng pag-ibig. Ito ay gesture of love so profound that it becomes banal na tungkulin ng isang tao, ang pagdadasal sa mga kaluluwa. That is precisely the reason why the church ay nagtatag ng isang kapiyastahan to remember the souls, especially those in purgatory. And then we love, yes, we care even beyond the grave. Kaya may sinasabi tayo, yes, I love you forever, beyond the grave. Absent, wala na sa piling natin, yet always near, especially sa pagdadasal natin para sa kanila, pagpapamisa. Hindi na nakikita, gone from sight, but never from our hearts. Kaya magandang inaalaala ang kaluluwa. Forever remembered and forever loved. Yan ang ating loved ones, departed loved ones. Patay na, pero buhay sa aming alaala at pagmamahal. Kaya sa misang ito, yun ang dasal natin. Sana ang mga kaluluwang nasa purgatorio ay sumalangit nawa. Sana balang araw, tayo din ay makarating sa langit. Keep the faith at live the faith.